Noong bumalik ako sa bayan ng aking magulang, naramdaman ko ang pagsibol ng mga alaala at karanasan ng aking kabataan. Ngunit sa gitnang bahagi ng aking alaala, may isang kahinaan sa aking pagbabalik na hindi magawang lampasan. Ako ay isang dayo sa sarili kong bayan. Ang lugar na dati ay aking tahanan ay magkaiba na po ngayon. Mula sa mga tao hanggang sa klema ng lugar ay tila sila ay bago at hindi ko na kilala. Sa kabila ng aking pagbabalik, may mga tanong pa rin sa aking isipan kung papaano ako makakapasok muli sa lugar na matagal ko nang iniwan. Kuya Bari, ako nga po pala si Lori. Mahigit 50 anyos na ako sa ngayon at isa ako sa paminsan-minsang nakakadalaw sa inyong YouTube channel para makinig ng inyong mga kwento. Minsan kasi sa sobrang stress sa buhay, malaking tulong po yung aliw sa pagkamangha sa mga binabasa ninyong mga sulat at kwento ng kababalaghan. Nakakasumpong kasi ako ng kapahingahan sa inyong programa. Sumulat po ako, Kuya Bari, para maibahagi ko rin ang isang kababalaghan na minsan ay aking naranasan. Mayroong panahon na aaminin kong ako'y nagkasala na hanggang sa ngayon ay labis kong pinagsisisihan. Magsisimula ang aking kwento noong ako'y nag-aaral pa lamang sa high school taong 1983. Consistent honor student po ako mula sa first year hanggang third year. Hinahangaan, minamahal at kinaiinggitan ako ng aking mga kaklase. Sikat at palaging bida, lalong-lalo na kapag may mga contest. Pagandahan man yan o sa patalinuhan. Sabi nga nila sa akin, nasalo ko na daw lahat noong nagsabog ng biyaya ang langit. Hindi ako sa nagyayabang. Pero kasi namana ko po ang magagandang katangian ng aking ama na isang foreigner. Yun nga lang, hindi ko naman siya nakilala dahil hindi naman sila nagkatuluyan ng aking nanay. Iniwan siya nang bumalik ito sa Australia. Pero ayos lang naman po iyon dahil hindi ko naman naranasan ang hirap ng buhay maski lang kami ni nanay. Madiskarte kasi si nanay at masipag kaya ang buhay namin noon hindi man ganun kayaman pero nakakaraos po kami sa buhay nang walang masyadong inaalala. Nabibili ko po lahat ng gusto ko. Nakakain ko naman ang mga masasarap na pagkain. Pero nagbago ang lahat nang dumating sa aming bayan ang isang pamilya mula sa Kabisayaan. Sila ang pamilyang Torres mula sa Capiz. Wala namang kumalat na kwento patungkol sa dahilan nila kung bakit sila napadpad sa lugar namin. Basta Kuya Bari ang alam ko lang, bumili sila ng lupa at doon na nga nagpatayo ng kanilang bahay. Naging kaklase ko po si Cora, ang nag-iisang anak ng mag-asawa. Ayaw ko kay Cora, Kuya Bari, dahil ang tingin ko sa kanya ay kakumpetensya. Maganda siya. At sa kaunting sandali, nabaling sa kanya ang paningin o atensyon ng mga taong dati ay sa akin lang humahanga. Matalino rin siya. Kaya niyang tapatan ang matataas kong grado na nakukuha sa mga exams. Naging isa siyang balakid sa buhay ko sa paaralan. At sa araw-araw na nakikita ko siya ay umusbong ang inggit at galit sa aking puso. Hindi ko po matanggap na may umagaw sa trono ko bilang pinakapopular na estudyante sa aming paaralan. Siya na yung pinakamaganda, pinakamatalino at mas maraming nagkakagusto. Wala na ngang halos maipintas sa kanya maliban dun sa Bisaya accent niya na lihim kong pinagtatawanan kapag nagsasalita siya.
Nasabi ko nga noon sa sarili ko na hinding-hindi ako magpapatalo. Gagawa talaga ako ng paraan. Gagawa ako ng dahilan para kamuhian siya ng lahat. Kuya Bari, hindi po mayaman ang pamilya ni Cora. Ngunit yun ang akala ko. Kasi isang maliit na kubo lang naman ang ipinagawa nilang tirahan. Magkapit-bahay lang kami. Mga 2 bahay lamang ang pagitan. Sa tuwing manggagaling ako sa paaralan ay napapadaan ako sa kanila. Minsan naisip ko na kaibiganin itong si Cora. Sabi nga, keep your enemies closer. Isang araw, pumunta ako sa bahay nila. Takang-taka siya noong napagbuksan niya ako ng pintuan. Hindi raw niya talaga inaasahan na ako ang mapapagbuksan niya. Hindi naman daw kasi ako namamansin sa school. Kunwari, humingi ako ng pasensya. Nagbait-baitan sa harapan niya. Pero ang totoo, nagmamasid lang ako sa klase ng pamumuhay nila para makakuha ng impormasyon na pwedeng ikasira niya. Pero wala po akong nakita. Ang totoo niyan, Kuya Bari, ay napakabait ng mga magulang niya. Si Tito Julio at Tita Lita. Pinakain pa nga nila ako ng merienda at natutuwa raw silang malaman na mayroon ng kaibigan ang kanilang anak. Kinagabihan, Kuya Bari, ay naging balisa ako sa biglaang pagsakit ng aking tiyan. Hindi pa naman ako kumain ng hapunan mula nang nagmerienda ako kina Cora. Sobrang sakit talaga at ako'y namimilipit at pinagpapawisan na ako ng malagkit. Dinala ako kaagad ni nanay sa kapitbahay naming albularyo na si Mang Ingo. Isang planggana na may lamang tubig ang kanyang bitbit at dinasalan. Nagsindi rin siya ng kandila at pinatulo ito sa tubig sa planggana hanggang sa unti-unting nabubuo ang isang figura sa tubig. Noong matapos po ang ritual ng albularyo, sinabi nitong ako raw ay inaaswang. Ipinakita nito ang tinunaw na kandila at malinaw na figura ito ng isang nilalang na may kakaibang anyo at ito'y nakakatakot. Agad namang sumagi sa isipan ko ang pamilya ni Cora. Naisip ko noon na baka nga aswang sila kasi nanggaling sa Kapis at wala silang dahilan para manirahan dito sa Luzon. Hindi kaya nagpunta sila dito kasi mayroon silang iniiwasan sa dati nilang tinitirhan? Pero hindi ko na itinuloy pa ang pag-iisip ko kasi sumasakit pa rin ang aking tiyan. Tumigil lang po ito nang painumin ako ni Kainggo ng isang tubig na kinabababaran ng kanyang agimat na hugis at sulok at may nakaguhit na mata. Kinabukasan ay ramdam ko pa rin ang labis kong pagkahapo. Parang wala akong kasigla-sigla. Pero kahit ganoon ay pumasok pa rin ako sa eskwela dahil araw iyon ng pagsusulit. At noong matapos ang exam, lumabas ako para kumain sa kantina. Naabutan ko roon ang ibang mga mag-aaral. Naroon ang mga grupo nila Arlene. Narinig ko na pinag-uusapan nila si Cora. Ang chismis ay ahas daw ito at inaagaw daw ang kasintahan nitong si Arman, isang manlalaro ng basketball. Balita nga noon na nagkalabuan na sina Arlene at si Arman sa hindi malamang dahilan. At pumutok nga ang usap-usapan tungkol sa panliligaw ni Arman kay Cora. Lihim akong natuwa nang malaman kong mayroon din palang tulad ko na nagtatanim ng galit kay Cora. Lumantad na rin ang iba pang may inggit at nakisawsaw na rin sa mga usapan at bulong-bulungan. Nagkaroon ng pagbabago mula noon sa mga ikinikilos si Cora.
Ang dating palabati at masayahin ay naging matamlay. Laging nakayuko at hindi na makatingin sa mga estudyanteng nakakasalubong niya. Minsan ay nakikita ko siyang tahimik lamang na umiiyak sa ilalim ng silong ng mangga. Pero imbes na kaawaan ay pinagtatawanan ko pa siya. Hanggang sa naging hain na nga siya sa mata ng mga bulis. Naging usap-usapan din na maaaring pamilya raw ng aswang si Nakura dahil sa lugar nitong pinagmulan. Dahil doon ay naging madalang nang pumasok sa paaralan si Kura. Bumalik ang atensyon ng lahat sa akin. Ako na ulit ang pinakamatalino, pinakamaganda at pinakapopular. Tuwang-tuwa naman ako, Kuya Bari. Ay talagang tuwang-tuwa ako. Hanggang isang araw ay nagpunta sa eskwelahan ang mga magulang ni Kura. Nasulyapan ko silang seryosong nakikipag-usap sa aming guro at prinsipal. Medyo kinabahan ako dahil baka madawit ako kung sakaling imbestigahan ito ng aming mga guro. Ngunit hindi nangyari ang inaasahan ko. Tahimik lang na natapos ang maghapong iyon. Ginabi na ako ng uwi ng araw ding iyon dahil tinapos pa namin ng mga kamag-aral ko ang isang proyekto. Medyo madilim ang kalsadang daraanan ko para makauwi sa bahay. Pero dahil sa alam ko namang marami-rami pa ang gising na mga oras na iyon, ay malakas po ang loob ko na suungin ang kadilimang iyon. Sumilip din naman ang buwan mula sa madilim na ulap, kaya lumiwanag din ng bahagya ang paligid. Diretso lang akong naglakad, walang lingon-lingon sa likod, hanggang sa narating ko na ang tapat ng bahay ni Kura. Pagdating ko po doon, bigla akong napatakip ng aking ilong dahil may naamoy ako na napakabaho. Parang amoy iyon na nabubulok na laman na naaagnas na daga o pusang inuuod na. Napatingin ako nang hindi sinasadya sa bahay ni Kura. Mayroon akong napansing isang itim na anino na mabilis na kumilos papunta sa likod bahay nila. Hindi ko mawari kung tao ba iyon o hayop, pero sigurado ako na mayroong mabilis na nilalang akong nakita na tinungo ang likod ng bahay nila. Dahan-dahan akong nagpunta sa gilid ng bakuran ng kapitbahay nila at maingat na sinilip kung ano iyon. Mayroon akong nakitang itim na aso sa likod ng kanilang bahay. May kagat-kagat itong isang patay na manok. Agad nitong nilantakan ang manok na parang gutom na gutom. At pagkatapos ay biglang nagbago ang kanyang anyo. Laking gulat ko, Kuya Bari. Ang aso na nasa harapan ko ay naging si Kura. Lalo akong napakubli sa aking pinagtataguan nang biglang bumukas ang pintuan nila sa likod at iniluwa nito ang mga magulang niya. Napansin kong sumisinghot-singhot si Aling Lita na parang may inaamoy-amoy. Ipinilig pa nito ang ulo at muling huminga ng malalim. Maya-maya ay agad itong nagbago ng anyo at naging isang itim at malaking aso. Gayon din ang nangyari kay Mang Julio. Agad akong napaatras at dahan-dahan akong humakbang habang nakayuko para umalis na sa lugar na iyon. Binilisan ko po ang takbo nang matanaw ko na ang aming bahay. Agad akong kumatok ng mabilis at malakas na agad ikinabahala naman ni Nanay. Agad kong tinanong si Nanay kung anong klase ba ng nilalang ang kayang magbago ng anyo at maging isang aso na malaki. Nagulat naman siya dahil sa tanong ko at sinabing aswang daw iyon. Nagtaka naman siya kung bakit ko daw iyon biglang naitanong, pero hindi na ako umimik
at buong magdamag kong inisip ang aking nasaksihan. Nilagnat pa nga ako, Kuya Bari. Marahil ay dahil sa tindi ng takot at pagkabigla. Saka na lang gumanda ang pakiramdam ko noong bandang hapon na. Lumabas ako para lumanghap ng sariwang hangin. Sa aking paglabas, nakita ko po si Cora. Nakatayo sa labas ng aming tarangkahan. Nakatingin siya sa akin. Nakangiti pa nga at may bitbit na prutas. Kumaway siya at bumati nang mapansing nakita ko na siya. Agad ko siyang inismiran at mabilis akong pumasok ng aming bahay. Kinabukasan sa aming paaralan ay dumating siyang may daladalang mga tsokolate at ipinamudmud ito sa aking mga kaklase hanggang sa nakarating siya sa aking upuan. At inilapag sa harapan ko ang mga tsokolate na may ngiti. Sabi niya ay paborito daw niya ang mga iyon at ibinibigay niya bilang peace offering, maski wala namang kaming pinag-awayan. Totoo na hindi naman kami nag-away ng literal. Pero alam ko sa sarili ko ang mga maling ginagawa ko sa likod niya. Ako ang nagkakalat ng mga masasamang tsismis tungkol sa kanya at pinapalala ang mga usaping makakasira naman sa kanya. Napatingin ako sa kanya at sinusuri kung dapat ko bang tanggapin ang ibinibigay niya o hindi. Pero biglang sumagi sa isipan ko ang pagsakit ng aking tiyan nang kainin ko ang meryendang ibinigay ng nanay niya. Saka agad kong naalala ang nabasa kong isang kwento sa comics na may kakayahan daw ang mga aswang na manghawa ng pagkaaswang nila sa pamamagitan lamang ng laway nila na ihahalo sa pagkain. Inisip ko na baka gusto niya akong hawaan. Kaya imbis na tanggapin iyon, ay ikinalat ko ito sa sahig. Nagtinginan naman ang mga kaklase namin. Dahil sa aking inasta, nagulat si Cora. Hindi siya mapakali nang ikut-ikutan ko siya at binulungan na alam ko ang sikreto niya. Ang sikreto ng pamilya niya. Dinukot ko mula sa aking bulsa ang isang ulo ng bawang at asin. Kinuha ko ang kanyang kamay at ipinahawak ito sa kanya. Sa kanyang gulat ay hindi na siya nakatanggi. Agad niyang nabitawan ang ibinigay kong iyong Kuya Bari. Sinabi ko sa kanya at sa harap ng aming mga kaklase na layuan na niya ako dahil kailanman ay hinding-hindi ako makikipagkaibigan sa isang aswang. Naging maingay ang klase dahil sa tinuran kong iyon. Agad ko pa siyang hinamon na patunayan sa aming lahat na nagsisinungaling ako. Pinapulot ko sa kanya ang bawang. Pero imbis na gawin ito ay agad siyang tumakbo palabas at hindi na namin alam kung saan nagsuot. Sumapit ang hapon at uwian na ay wala nang Corang bumalik sa classroom para kunin ang kanyang mga gamit. Sinulyapan ko ito bago tuluyang lumabas at umuwi. Sa pagdaan ko sa harap nila ay saglit kong dinahandahan ang aking paglalakad upang masilip siya kung sakali mang nakauwi na ito sa kanilang bahay. Pero hindi ko po siya nakita. Magdidilim na nang makita kong pinatutuloy ni nanay sa aming tarangkahan ang ama at ina ni Cora. Maya-maya pa ay tinawag ako ni nanay at mayroon daw itatanong sa akin ang aming mga bisita. Tinanong nila kung hindi ko raw ba nakita si Cora, kung pumasok daw ba sa eskwelahan ang anak nila at kung oo, bakit daw hindi pa ito nakakauwi. Hindi ko sila masagot, Kuya Bari, dahil sa totoo lang ay bumubundol na rin ang kaba sa aking dibdib nang malaman kong hindi pa nga nakakauwi si Cora
sa kanila. Sinabi ko na lang na pumasok ito at nagkita sila. Sinabi ko pa nga na namigay ito ng tsokolate. Agad pinutol ng ina ni Cora ang aking sinasabi at binanggit na mula daw sa lola niyang galing abroad ang mga tsokolating iyon. Ito pala ang tumutulong sa kanila na makabili ng kanilang lupa sa aming lugar. Nabanaag ko ang pag-aalala sa mukha ng ina ni Cora nang sabihin kong naiwan sa paaralan ang mga gamit niya. Agad silang nagpatawag ng tanod at nagsimula silang rumonda sa paaralan para doon hanapin si Cora. Sumama rin ako, Kuya Bari. Gamit ang ilaw mula sa mga flashlights ay natagpuan namin si Cora sa sapa sa likod ng aming paaralan. Mababaw lang ang sapang iyon pero si Cora natagpo ang nakadapa at nakalubog ang mukha sa tubig. Hindi na ito gumagalaw at humihinga. Napalahaw agad ng iyak si Aling Lita nang makita ang kalagayan ng aking kaklase. Napaluhod ito sa lupa at hindi maagalaw dahil sa labis na pagkabigla. Wala siyang magawa sa oras na iyon kung hindi ang umiyak na lamang ng umiyak. Si Mang Julio ang lumapit sa anak at agad niyang iniahon sa sapa ang putikang katawan na walang buhay na si Cora. Patay na ang aking kaklase. Sa isang sandali lang, naipon na ang mga taong usyusero sa paligid ng sapa. Agad akong nakonsensya nang sumagi sa isipan kong baka nagpakamatay ang kaklase ko dahil sa ginawa kong pagpapahiya sa kanya at pagbubuking sa totoo niyang pagkatao. Agad akong napatutup sa aking bibig nang maalala kong pamilya nga pala sila ng aswang. Papaano na lang kung malaman nila ang aking ginawa? Biglang natakot ako para sa aking buhay. Uuwi na sana ako nang may lumapit na tanod at iniabot ang mga gamit ni Cora sa inay niya. Isang kwaderno ang napansin kong nakahiwalay na iabot kay Aling Lita. Isa daw itong diary. Agad pinasadahan ang basa ni Aling Lita gamit ang ilaw ng flashlight at pagkatapos ay bigla siyang napatingin sa akin. Pakiramdam ko ay tila nagliliyab ang mga mata niya dahil sa tindi ng galit habang ito'y nakatingin sa akin. Tumayo siya at nilapitan ako. Isang malakas na sampal ang ibinigay niya sa akin. Agad namang lumapit ang mga tanod para pigilan si Aling Lita sa susunod pa sanang pagsugod. Galit na galit akong sinumbatan ng ali at mas lalo pang naging mainit ang tingin sa akin ng mga tao nang biglang sabihin ni Aling Lita na kasalanan ko daw ang lahat. Ano ba raw ang kasalanan sa akin ni Cora at nagawa ko ang bagay na iyon sa kanyang anak? Hindi na po ako nakasagot pa, Kuya Bari. Alam ko na noon na hindi pala naging lingid kay Cora ang mga ginagawa kong paninira sa kanya. Kumaripas na ako ng takbo at hilam na rin sa luha ang aking mga mata. Agad naman akong niyakap ni nanay nang makita niya akong umiiyak. Nangumpisal ako kay nanay at sinabi sa kanya ang lahat ng aking ginawa sa kaklase kong si Cora. Bagamat hindi niya ako pinagalitan, ay pinagsabihan niya ako na mali ako. Pero wag daw akong mag-alala dahil bukas na bukas ay hihingi raw kami ng tawad sa mga magulang nito. Subalit hindi na po nangyari ito, Kuya Bari, dahil mismo ng gabing iyon ay nangyari ang hindi inaasahang trahedya sa buhay namin ni nanay. Ginambala kami ng mga ingay at ungol
na nagmumula sa labas ng aming tahanan. Mga kaluskos sa itaas ng bubungan at mga angil na tila nanggagaling sa tunog ng galit na mga aso. Alam na namin ni nanay sa pagkakataong iyon na hindi lang basta aso ang mga nag-iingay sa labas. Kinuha niya ang itak at hinasa ito. Sinadya niyang lakasan ang paghahasa dahil ayon sa kanya ay magdudulot daw ito ng pagkairita sa sino mang aswang na nasa malapit. Sumigaw ako ng tulong pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay parang wala ni isa sa mga kapitbahay namin ang nakarinig ng aking mga sigaw. Agad kaming nagyakap ni nanay. Hindi namin napaghandaan ang gabing iyon. Nang sugurin kami ng mga asong aswang. Tila nais nilang wasakin ang aming bubungan at pinipilit na makapasok. Binulungan ako ni nanay na kailangan ko raw makaalis sa bahay at tumakbo kaagad kay Kainggo para makahingi ng tulong. Sabi niya ay lalansiin niya ang mga aswang para mabaling sa kanya ang atensyon ng mga ito sa labas. Ayaw ko, Kuya Bari, dahil alam kong napakadelikado. Ngunit sinabi ni nanay na kailangan ko raw tatagan ang loob ko dahil kapag hindi, baka parehas kaming maging hapunan ng mga nilalang na nasa labas lamang ng aming tahanan. Sabi pa nga niya, paglabas daw niya sa likod bahay ay tumakbo na ako gamit ang pintuan sa harapan. Malapit lang naman daw ang bahay ni Kainggo kaya mabilis lang daw tiyak ang aking pagbabalik. Hinalikan pa ako ni nanay noon at niyakap ng sobrang higpit at binulong sa akin na mahal daw niya ako ng sobra. Bit-bit ang itak. Lumabas na ng bahay itong sinanay at sa kanyang signal ay lumabas na rin ako. Mabilis akong tumakbo para tunguhin ang bahay ni Kainggo. Halos mawasak ko na ang kanilang pintuan dahil sa mabilis at sunod-sunod kong pagkatok. Sinabi kong kailangan ni nanay ang tulong dahil may aswang na sumugod sa aming bahay. Agad namang dinampot ni Kainggo ang buntot pagi at kasama ng kanyang anak na lalaki ay tinungo namin ang aming bahay. Agad nilang napansin ang mga aninong itim na papatakas na at naglaho sa masukal at madilim na parte ng kalsada. Agad kong tinawag si nanay pero walang sumasagot. Binundol na ng kaba ang aking dibdib at tuluyang pumatak ang aking luha ng aking maisip na baka napahamak na siya. Agad naming tinungo ang likod bahay. Napaiyak ako lalo nang makita ko si nanay. Iyak na may galak dahil buhay siya. Nakaupo lamang sa sulok habang hawak ang itak. Agad ko siyang tinawag at nilapitan. Niyakap ko si nanay na tahimik na lumuluha. Samantala ay nag-iikot-ikot si Kainggo sa aming bakuran at napansin nga niya ang mga bakas ng paa ng tila malalaking aso sa lupa. Tinanong niya si nanay kung mayroon ba siyang pinaghihinalaan kung sino ang mga iyon. Ibubuka ko na sana ang aking bibig para sumabat sa usapan ng mga matatanda ay agad namang nagsalita si nanay. Hindi raw aswang ang mga nakainkwentro niya. Mga ordinaryong asong ligaw daw iyon at walang dapat na ipag-alala. Napamaang naman ako. Tumitig sa akin si nanay na parang sinasabi niyang kailangan kong manahimik. Umuwi na sina Kainggo at sinabing mag-ingat na lamang kaming mag-ina at huwag basta-bastang lalabas ng bahay lalong-lalo na sa gabi. Kinabukasan, nagising ako sa mga kaluskos at kalabog ng mga aparador sa aming kwarto. Si nanay ay may mga bitbit na malalaking bag at inilalagay roon ang aking mga damit.
Tinanong ko siya kung ano ang nangyayari. Ngunit ang tangi niyang sagot, kailangan na raw naming munang umalis. Titira daw muna kami sa kanyang kapatid na nasa bayan. Kailangan daw naming mag-ingat sa dayong pamilyang iyon dahil hindi raw titigil ang mga ito na hindi maipaghiganti ang kanilang anak laban sa mga nanakit dito. Agad na tumawag si nanay ng tricycle. Mabilis naming inilagay ang gamit doon at umalis na. Sumilip ako nang mapadaan sa kubo nila Cora ang aming sasakyan. Inaasahan kong naroroon na ang bangkay ni Cora, pero wala. Saradong-sarado po ang bahay nila. Hinawakan ni nanay ang aking kamay at sa malamyos niyang tinig ay namutawi ang mga salitang, "Huwag ko na raw uulitin ang aking mga ginawa." Agad naman akong napaluha at napayakap sa aking nanay, Kuya Bari. Ang bawat paglisan ng mga tao sa kani-kanilang mga lugar ay may iba't ibang dahilan. Maaaring dahil sa kahirapan at kawalan ng trabaho, pangangailangang lumipat sa mas malalaking lungsod upang makahanap ng hanap buhay at mas magandang kapalaran. Maaari ding dahil sa digmaan at kaguluhan sa kanilang lugar, kung kaya't kailangang lumisan. At ako, kami ni nanay, umalis upang makaiwas sa panganib na maaaring idulot ng bagong pamilyang dayo, ang mag-anak ni Cora. Sa paglipas po ng panahon, Kuya Bari, tahimik kaming naninirahan ni nanay sa kanyang kapatid hanggang sa nakapag-OFW siya sa Canada. Pagkalipas ng ilang taon nang nagtapos na ako ng kolehiyo ay pinatisyon niya ako at doon na kami nanirahan sa loob ng mahabang taon. At ngayon nga ay nagbalik ako sa aming baryo. Moderno na ang pamumuhay ng mga tao sa barangay na ito. Marami na po ang nagbago. Mula sa mga bahay hanggang sa kalsadang sementado. Naglakad-lakad ako hanggang sa madaan ako sa dating kinatitirikan ng bahay nila Cora. Iba na ang nakatira doon. Natitiyak ko rin naman na talagang wala na ang pamilya nila Cora dahil alam ko, tulad ni nanay ay malamang wala na rin sila dahil sa katandaan. Maya-maya'y may nakasalubong akong isang pamilyar na mukha, si Arlene. Agad akong nakipagkamustahan sa kanya hanggang sa napunta ang usapan namin sa mga nangyari noon bago kami umalis ni nanay sa aming baryo. Sabi niya ay inilibing daw si Cora sa sementeryo sa bayan. Sinubukan ko namang kumbinsihin si Arlene na samahan ako pero sabi niya mayroon pa raw siyang gagawin. Kaya mag-isa kong tinungo po ang sementeryo. Hindi ko nahanap ang puntod ni Cora, Kuya Bari. Masukal pa kasi ang sementeryo dahil malayo pa ang undas. Mayroon akong hawak-hawak na bulaklak, kandila at tsokolate. Alam kong paborito ni Cora ang tsokolating daladala ko dahil katulad ito ng mga ibinigay niya sa akin noong sinubukan niyang makipagkaibigan ulit sa akin. Inilapag ko ang mga ito sa lupa at umusal ng kaunting panalangin. At kasabay ng pag-ihip ng hangin ay inusal ko ang aking paghingi ng tawad kay Cora. At sa aking pagbabalik sa baryo, nagpamahagi po ako ng gift giving, mga grocery para sa mga tao at awareness na rin para sa aking advokasya para sa mga mag-aaral sa dati naming eskwelahan tungkol sa kahalagahan ng pag-iwas sa pangbubuli ng kapwa. Sa mga nakikinig ngayon, kabataan man o hindi, sana maging aral ang aking karanasan upang maisip ninyong maling-mali ang manakit sa kahit na sino mang tao. Wag na wag niyo po akong tutularan.
Kuya Bari, hanggang dito na lang po ang aking sulat at sana po ay mabasa niyo rin po ito sa inyong channel. Magandang araw po at pagpalain kayo ng may likha. Lubos na gumagalang, Lori. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Isang magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng nakikinig ng channel na ito, at magandang araw din sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Romnick. Nakatira dito sa Dasma, Cavite. Ngayon po ay 29 anyos na ako. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking ina na si Rica. Nang minsang nagbakasyon siya doon sa Aklan kung saan nagtatrabaho ang aking ama. Naganap po ang mga pangyayaring ito taong 1989. Na-assign ang aking ama sa Aklan dahil sa gagawin nitong proyekto, kung kaya sumama ang aking ina sa kanya upang makapagbakasyon na rin ito kahit papaano. O sigurado ka bang kaya mong magbiyahe ng napakalayo? Pag-aalalang tanong ng aking ama sa aking ina. Tumango naman ang aking ina kaya napapayag niya na rin ang aking ama na sumama sa Aklan. Makalipas ang ilang araw ay nasa Aklan na sila at kasalukuyang inaayos ng aking ina ang mga damit nila sa aparador. Nangupahan lang po sila ng bahay ng mga panahong iyon dahil hindi naman po magtatagal ang aking ina at babalik rin ito sa Maynila habang ang aking ama naman ay mananatili sa Aklan hanggang sa matapos nito ang proyektong ginagawa. Siya nga po pala, Kuya Bari, noong mga panahong iyon ay 4 na buwang buntis ang aking ina at isinama niya po ang kanyang kapatid na si Tito Hobert. Bali, bata pa po si Tito Hobert noon, nasa edad 13 anyos pa lang po siya. At sakto namang wala siyang pasok kaya isinama siya ng aking ina. Hindi po kasi papayag ang aking ama na maiwan lang mag-isa ang aking ina sa bahay na rerentahan nila, lalo na't buntis pa po ito. Uso na po kasi ang mga bali-balita noon tungkol sa mga aswang. Isang araw, maagang nagpaalam ang aking ina sa aking ama na mamamasyal lang siya sa plaza. Medyo naiinip na raw siya kasi sa loob ng bahay at wala itong ginagawa. O sige mahal, basta mag-iingat ka palagi . Pero isama mo si Hobert para merong magbabantay sa'yo. Mamaya kung mapaano ka dyan sa daan. Tugon ng aking ama. Ay sus naman mahal, ikaw talaga. Napaka-advance ng isip mo. Wala namang mangyayari sa aking masama dahil mag-iingat naman ako palagi. Reklamo ng aking ina. Ay nako, hindi naman sa ganoon mahal. Nag-aalala lang ako sa iyo. Kaya gusto kong isama mo si Hobert para kahit nasa trabaho ako, hindi ako mag-aalala kung mapaano ka na dyan. Pahayag ng aking ama. O siya, sige na nga. Para matigil ka na, isasama ko na yung kapatid ko para hindi ka na mag-alala. Maliwanag po ba yun? Ngumiti naman ng aking ama at humalik na sa pisngi ng aking ina bago ito umalis. Makalipas ang ilang oras ay lumarga na ang aking ina kasama nga si Tito Hobert. Una nilang pinuntahan, Kuya Bari, ay sa palengke. Namili muna ang aking ina ng mga pagkaing kakain nila habang naglalakad patungong plaza. Hindi naman po kasi kalayuan ang plaza doon sa kanilang tinitirhan. Pagkatapos nilang mamili ng pagkain ay agad na silang naglakad
patungo sa plaza. Noong nakaramdam na ng pagod ang aking ina, ay nagwika ito kay Tito Hobert na maghanap sila ng upuan upang sila ay makaupo dahil daw nananakit na ang kanyang binti kakalakad. Lumipas ang ilang sandali at naupo na nga sila. Nagulat na lang bigla ang aking ina dahil bigla na lang may matandang babae ang lumapit sa kanya at biglang hinawakan ang kanyang tiyan. Kaya napaigtad ang aking ina at nagsabing, "Ay pusang gala, ano ba naman yan, manang? Nakakagulat naman po kayo. Bigla-bigla po kayong sumusulpot." Bulalas ng aking ina. Tumingin naman sa kanya ang matanda at hindi nito naiwasang tumulo ang laway. Kaya muntikan ng tumulo iyon sa damit ng aking ina. Mabuti na lang at nakaiwas siya, kung kaya sa lupa bumagsak ang laway ng matanda. "Nako, pasensya ka na iha kung nagulat kita. May naaamoy lang kasi akong napakabango." Anya ng matanda habang nakatitig ito sa tiyan ng aking ina. Ayon sa kwento ng aking ina, nakakakilabot tignan ang matanda at ang baho nito na parabang galing ito sa ilalim ng imburnal. Isa pa ay sira-sira at kulay itim ang mga ngipin nitong napupudpud na at parabang ilang buwan na itong hindi nagsisipilyo. Kaya napatayo ang aking ina at umiwas sa matanda. Agad naman niyang tinawag ang kanyang kapatid at inaya na umuwi. "Naku, ano ba yun? Nakita mo ba yung matanda kanina, Hobert? Yung parang pulubi ata yung matanda na yun. Naku, nakakagulat. Bigla-bigla na lang sumusulpot." Bulalas ng aking ina sa kanyang kapatid habang naglalakad sila pauwi. "Oo nga ate, di ko nga alam kung saan galing yung matanda eh. Ako rin nagulat din ako eh, tapos bigla na lang nasa harapan mo na." Sagot naman ni Tito Hobert sa aking ina. Nang makarating na sila sa bahay ay nakaramdam ng antok at pagod ang aking ina. Kaya nagpaalam siya kay Tito Hobert na matutulog muna siya. Takip silim na nang magising ang aking ina, kaya nagmamadali na siyang bumangon at tinungo ang kusina. Pagkarating niya sa kusina ay naabutan niyang nagluluto na ng pagkain ang kanyang kapatid. Kaya pumunta na lang siya sa sala upang isara na ang mga bintana. Noong akmang isasara ng aking ina ang bintana, napansin niya ang matandang babae kanina sa plaza na naroroon sa malapit sa may puno sa tawid ng kalsada at nakatitig ito sa gawin niya. Kaya nakaramdam ng kilabot ang aking ina at nagmamadali na siyang isara ang lahat ng kanilang mga bintana, kahit ang pintuan ay isinara niya rin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ano ang ginagawa ng matandang iyon sa tapat ng bahay namin? Teka, sinusundan ba kami ng matandang iyon? Tanong ng aking ina sa kanyang isipan. Medyo kinilabutan ng aking ina nang maisip niya ang pagmumuka ng matanda. "Ate, maaga po bang uuwi si kuya ngayon?" Napaigtad at napatili naman ng aking ina nang biglang nagsalita si Tito Hobert sa kanyang harapan. "Ano ka ba naman, bata ka? Nakakagulat ka naman.
Kanina ka pa ba dyan? Bigla-bigla ka kasi nagsasalita dyan. Wika ng aking ina. Nagulat ka ba ate? Sorry pero kasi maaga bang uuwi si kuya? Kasi kung maaga siya, dadamihan ko sana yung isasaing ko. Bakit ka ba nagulat? Tsaka bakit ka namumutla ngayon? Tugon ng kanyang kapatid. Sinabi naman ng aking ina ang kanyang nakita. Ngunit nang silipin iyon ni Tito Hobart ay wala namang matandang nakatayo doon sa tapat ng bahay. Kaya sinilip ulit ito ng aking ina upang makasigurado. Noong makumpirma nilang wala na nga yung matanda, ay nagwika siyang, baka naman namamalikmata lang ako. Ay, siya nga pala, kaunti lang ang isaing mo dahil gagabihin daw si kuya mo. Baka doon siya kakain sa trabaho niya. Wika ng aking ina. Sumapit na nga ang 7:00 ng gabi. Tahimik na ang buong paligid at tapos na rin silang kumaing magkapatid. Kaya nagpapahinga na sila sa sala at nagbabasa ng libro ang aking ina. Maya-maya pa, may naririnig na ang aking ina ng mahihinang kutkot sa gilid ng pintuan na parabang may pusang nagpapatulis ng kuko. Ganoon na ganoon po ang naririnig ng aking ina, Kuya Barry. Kaya hindi na lang niya pinansin iyon sa pag-aakalang pusa lang iyon at nagpapatulis lang ito ng kanyang kuko. Hindi kalaunan ay tila ba kakaiba na ang kanyang naririnig. Dahil nakakarinig na rin siya ng mga ngiping pinapatunog sa nanggagaling sa labas ng bahay. Kaya binulungan niya ang kanyang kapatid na huwag maingay. Bakit ate? Anong ingay iyon? Bulong sa kanya ni Hobart. Sa tingin ko, may aswang sa labas ng bahay. Bulong ng aking ina dito. Inutusan ng aking ina na kumuha ng asin at kutsilyo ang aking kapatid sa kusina. Dahil kakaiba na nga talaga ang kanyang nararamdaman. Nakakaamoy na rin siya kasi ng kakaibang mabahong amoy. Ayon pa sa aking ina, Kuya Barry, nakaamoy siya ng parang dumi ng baboy na animoy parang dumi ng kalabaw. Nakakahilo ang amoy sa paligid kaya tinakpan ng aking ina ang kanyang ilong. Naramdaman ng aking ina na tila tumigas ang kanyang tiyan at dahan-dahang sumakit iyon. Sakto namang bumalik na sa sala ang kanyang kapatid nang biglang may marinig silang mahihinang huni ng wakwak. Kasunod noon ay ang sunod-sunod at malalakas na katok sa kanilang pinto. Kulang na lang ay sirain na iyon ng taong kumakatok mula sa labas. Rika! Rika, buksan mo ang pinto! Buksan mo dali! Boses ng aking amang pasigaw at malakas na kalabog ng pintuan ang kanyang naririnig. Akmang bubuksan na sana ng aking ina ang pintuan nang bigla niyang naisip na tinatawag lang siya ng aking ama sa totoong pangalan niya kapag nag-aaway sila. Kaya naisip niyang marahil ay ginaya lamang ng aswang ang nasa labas ng boses ng kanyang asawa. Lumayas ka dyan, aswang! Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka! Sigaw ng aking ina sa nilalang na nasa labas habang hawak niya ang asin at kutsilyong binigay sa kanya ng kanyang kapatid. Nagtaasa na ang mga buhok sa batok ng aking ina at malakas na ang kalabog ng kanyang dibdib dahil sa takot na baka makapasok sa kanilang bahay ang aswang. Ilang sandali pa
ay may narinig na sigaw ang aking ina sa labas. Boses iyon ng aking ama habang tinatawag ang kanyang pangalan na huwag buksan ang pintuan dahil may aswang nga sa labas ng bahay. Narinig ng aking ina na nagkagulo sa labas. Para bang naghahabulan kaya mas lalong natakot ang aking ina. Maya-maya pa ay kumatok na ang aking ama at tinawag siya nito kaya nagmamadali na buksan ng aking ina ang pintuan. Nag-aalala namang tinanong ng aking ama kung ayos lang ba siya. Ayon naman sa aking ama ay maaaring hindi na bumalik pa ang aswang sa kanila dahil nakatamo ito ng matinding sugat dahil sa pagkakahambalos niya ng buntot pagi na ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan doon sa trabaho niya. Magmula po noon, Kuya Bari, ay hindi na nakita ng aking ina ang matandang babae. Noong bumalik siya sa plaza upang mamasyal, may nakapagsabi rin sa kanya na aswang ang matandang babaeng iyon at nagkukunwari lang umano na ito'y isang baliw upang makapangbiktima ng mga buntis at mga tao. Sadyang hindi talaga natin malalaman kung aswang nga ang nasa harapan natin o hindi dahil kawangis lang sila ng isang pangkaraniwang tao. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po at napaunlakan niyo po ang kwento ng aking ina. Gumagalang Romnick. Magandang araw po mga kasundo. Ngayon po ay meron po tayong guest narrator sa ating channel. So walang iba po ito si Sir Vong Caballero ng Kaba Horror Podcast. Magandang araw sa iyo, Kuya Bari. Kamusta po kayong lahat? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Siya nga pala, isa po ako sa madalas na nakikinig sa channel ninyo. At hangang-hanga talaga ako sa ginagawa ninyong animation. Kung kaya balak ko po sanang ibahagi sa inyong channel ang kwentong ito. Ako nga po pala si Ronnie, nakatira rito sa bandang Visayas. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyong channel ay nangyari po sa aking ama noong siya'y binata pa lamang. Dahil wala naman siyang ibang aasahan ay kumakayod siya para sa kanyang sarili. Nang mga panahong yun ay nagtatrabaho si Tatay Roque sa isang sikat na kainan sa aming bayan. Naipasok lamang daw siya ng kanyang tiyuhin doon at agad naman niyang pinatos dahil wala naman siyang trabaho noong mga sandaling yun. Subalit, bago pa man siya makapagsimula sa kanyang trabaho, ay binalaan ng kanyang tiyuhin si tatay tungkol sa kanyang mga amo. Huwag kang masyadong magtiwala sa mga amo mo. Aswang sila kaya kung ako sa'yo huwag ka nang magdala ng pagkain mula sa kainang yun sa bahay nyo. Huwag ka ring magtiwala sa mga luto nila dahil may mga pambulag silang nilagay sa mga pagkain. Uwi ka ng tiyuhin ni tatay. Napatango na lang si tatay at sinabi niyang tatandaan niya ang mga sinabi ng kanyang tiyuhin sa kanya. Nais man niyang umayaw sa trabaho, subalit nakapag-usap na sila ng may-ari ng karinderyang yun at magsisimula na siya sa mga susunod na araw. Noong unang araw ni tatay sa kanyang trabaho ay naiilang pa raw siya. Kakaiba kasi ang titig ng kanyang mga amo sa kanya, dahilan para hindi siya gaanong umimik. May kasama naman siya subalit pakiramdam niya ay may pader na namamagitan sa kanila dahil malayo ang loob nila sa isa't isa. Naging serbidor siya sa nasabing kainan at ang pinagtataka lang niya
ay ang batas ng kanyang amo sa kanya na mahigpit daw na ipinapatupad sa mga gaya niyang baguhan doon. Hindi raw kasi siya pwedeng pumasok sa kusina at kapag kukuha siya ng mga pagkaing niluluto, ay tatawag lang siya para ihatid sa kanya ang ino-order ng mga customer. Iyon ang unang bagay na ipinagtataka ni tatay. Naalala pa niya ang sinabi sa kanya ng kanyang tiyuhin kung kaya naisip niyang baka totoo nga ang sinabi niyang yon. Mas mabuti nga ito para kahit paano iligtas ako. Saad pa ni Tatay Roque sa kanyang sarili. Minabuti na lang niyang magmatsyag sa kanyang mga kasamang naroon. Roque, tumawag ka lang mula sa pintuan kapag may order ha. Huwag kang papasok sa loob ng kusina nang walang permiso namin. Wika ng amo niyang lalaki. Nagulat pa raw noon si tatay dahil nakaamoy siya ng napakalansang amoy. Alam niyang hindi yun dugo ng manok, kung kaya naisip niyang baka tao yun. Ang akala niya ay may dala pang araw na mga isasahog sa mga lulutuin nila. Akma pa nga raw sanang magtatanong si tatay, pero dali-dali ang mag-asawa sa pagpunta sa kusina. Sinundan na lamang sila ng tingin ni tatay, habang siya ay napapaisip kung bakit iwas na iwas sila nang biglang umalingasaw ang mabahong amoy na yon. Pinilit na lamang na isinawalang bahala ng aking itay ang kanyang napansin at minabuti na lang niyang magpunas ng mga mesa sa kanilang kainan habang wala pang mga customer. Ilang minuto pagkatapos maglinis ng aking ama ay agad na sumabog sa paligid ang napakabangong amoy ng niluluto ng mga amo niya. Iyon ang unang beses niyang makaamoy ng nasabing samyo kung kaya agad na natakam si tatay. Roque, alam mo bang may isa kaming kasamahan dito na hindi pa nakabalik sa kanyang trabaho? Basta ang alam namin ay pinasama siya ng ating amo sa kanilang bahay at magmula nun hindi na nakita pa ang lalaki. Pagkukwento ng isa niyang kasama ay ama. Napaisip naman si tatay. Akmang sasabihin sana niya na baka ang mga amo nila ang may gawa ng pagkawala ng katrabaho nila. Pero bigla siyang pinigilan ng kasama niya. Ano ka ba? Baka may makarinig sa atin. Isa pa, Roque. Simula noong nagtrabaho ko ay wala talaga akong nakitang kalamansi rito tsaka asin. Silang mag-asawa lang kasi ang nasa kusina palagi at hindi nila pinapayagan ng mga nagtatrabaho sa kanila na pumasok nang wala ang kanilang permiso. Lalo pang napaisip ang aking ama sa winika ng kanyang kasama. Subukan ko kayang magdala ng kalamansi bukas. Saad ni ama. Natigil lamang ang kanilang usapan noong ipinatawag ang kasama niya ng kanilang amo. Dahil may mga customer na pumasok ay inasikaso na sila ni tatay. Ipinakita niya ang kanilang menu ng araw na yon at agad ding pumili ang lalaki. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Bulalo na lang sa akin tsaka 2 serve ng kanin. Nagpaalam si tatay sa customer at sinabing hintayin na lamang ang kanyang order. Pumunta si tatay sa pintuan ng kusina at saka tinawag ang isa niyang kasama na pumasok doon. Ilang sandali pa ay lumapit siya rito kung kaya sinabi nito sa kanya kung ano ang inorder ng customer nilang lalaki. Sige pre, hintay ka lang dito at kukunin ko ron. Wika niya. Habang siya ay naghihintay sa kanyang kasama,
ay amoy na amoy niya ang samyo ng kusina. Magkahalong lansa at saka bango ng niluluto. Dahil napukaw ang pagiging kuryoso ng aking ama, ay sumilip siya roon at namulagat siya sa kanyang nakita. Ang kanyang kasama kasi ay nakatayo pa malapit sa amo niyang lalaki at saka tumutulong. Ang nagbigay lang ng kilabot sa kanya ay nang makita niyang may nakaupong lalaki sa silya. Subalit wala na yung dalawang binti. Hindi na rin gumagalaw ang nasabing lalaki, kung kaya napaisip ang aking ama na baka patay na yun. Nang umalis na sa tabi ng amo niya ang kasama niya para kumuha ng inorder, ay bumalik siya sa kanyang pwesto at saka nagkunwaring wala siyang nakitang anuman. Ilang sandali pa ay dala na ng kanyang kasama ang order ng customer nila. Dinala naman yun ni tatay sa mesa ng kanilang customer at habang dinadala niya ay nalalanghap niya ang mabangong amoy ng bulalo. Subalit sa halip na matakam ay nandiri siya at natakot dahil naisip niya ang nakita niya sa loob ng kanilang kusina. Noong maibigay na niya sa customer ang order niya ay parang balak ni tatay na paalalahanan iyon, subalit hindi na niya nagawa dahil agad na nilantakan ng lalaki ang kanyang inorder. Napatingin na lang si tatay sa lalaki dahil parang sarap na sarap talaga siya sa kanyang kinakain. Noong makalabas na ang kasama ni tatay sa kusina ay namumutla yon at pinagpapawisan. Pabulong siyang nagkwento kay tatay. Ikaw na raw ang susunod na yayayain para pumunta sa bahay nila. Mag-iingat ka, Roque. Nataranta si tatay dahil sa kanyang sinabi. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa kasama niya dahil pakiramdam niya ay kasabwat lang naman yon ng kanilang amo. Bago pa man gumawa ng hakbang ang aking ama, ay tinanong pa niya ang kasama niya kung sino ang lalaking wala na ang mga hita na nasa loob ng kusina. Napalunok ng laway ang kasama ni tatay at pautal-utal na sumagot. Siya ang kasama kong hindi na nakita pa. Tama nga ang hinala kong mga aswang sila at paminsan-minsan ay hinahaluan nila ng mga laman ng tao ang lutuin dito. Dahilan para balik-balikan ng mga ibang customer. Masarap daw kasi ang laman natin eh. Nagsitayuan ang mga balahibo sa batok ng aking ama. Dagdag pa ng kasama niya ay wala siyang magawa dahil malaki ang naging utang na loob ng pamilya niya sa mga amo nila, kung kaya naging alila na talaga ang turing nila rito. Ang tanging nagagawa lamang niya ay ang balaan ang mga taong posibleng maging biktima ng kanilang mga amo. Nasakto namang may dumaang naglalako ng kalamansi, kung kaya bumili si tatay. Ang kasama naman niya ay kumuha ng isang mangkok ng bulalo sa loob ng kusina. Pagkabalik niya ay naupo silang dalawa sa isang mesa na nasa sulok. Saktong wala pa namang dumarating na customer at ang lalaki lamang na bumili ang siyang nag-iisang kumakain sa kainang pinagtatrabahuhan nila. Walang pag-aatubiling hiniwa ni tatay ang kalamansi at saka pinigayon sa ibabaw ng bulalo. Habang tumutulo ang dagta ng kalamansi sa mangkok ay parang bumubulayon. Ilang sandali pa ay hinalo-halo yun ng kanyang kasama at laking gulat nilang dalawa nang may makita silang ngipin ng tao. Alam ni tatay na hindi yun sinasadya dahil 3 piraso talaga ang kanilang nakita. Agad na umabog ng malakas ang dibdib ni tatay. Napatanong siya sa kanyang kasama kung ano ang dapat niyang gawin at ang tanging sagot lang ng kasama niya ay tumakas na siya.
Siya raw kasi ang isusunod kinagabihan para maihalo sa karne ng baboy na kanilang niluluto. Walang pag-aatubili namang umalis si tatay sa karinderyang yon. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kasama niyang yon. Ang mahalaga lamang sa aking ama ay ang makaligtas siya sa tiyak na kapahamakang nakaabang sa kanya. Hanggang dito na lamang po, Kuya Barry. Maraming salamat po. Gumagalang, Ronnie. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.